Ang atake ng friend ko sa kasal niya ay parang kay Zainab Harake pero may twist. Hi admin, tawagin niyo na lang akong Carla, 27 years old from Pampanga. Noong nakaraang buwan, umattend ako sa kasal ng kaibigan kong si Ariel sa isang sikat na events place dito sa Pampanga. As in, bonggang-bongga, ang ganda ng lugar, parang vineyard sa sosyal. Tapos, ang dami talagang ginastos, kitang-kita mo sa setup, pagkain, pati sa gown niya na obvious na costume made. Sobrang yaman kasi nila at ang napangasawa niya ay sikat na businessman. Not real name ang drinap ko but real location ito. Pero eto na, sa mismong wedding invitations, naka-caps lock pa, no photos, no videos on social media, we want an intimate wedding. Syempre, lahat kami sumunod, kahit yung mga bridesmaids, paalala na bawal ang phone at huwag mag-picture na ipopost. Ang ending, halos lahat ng bisita nag-enjoy lang, nagsayawan lang, walang cellphone sa ere, walang pakitang gilas sa IG at FB stories. Honestly, ang saya kasi present kaming lahat sa moment. Sobrang saya as in. Pero nung reception, biglang nagrereklamo si bride. Sabi niya, wala man lang nagpo-post. Ang lungkot naman, parang hindi nangyari yung wedding ko. Tapos tumatawa-tawa siya pero ramdam mong may inis. May pahabol pa siyang banat na parang half joke, half serious. Grabe, wala bang nag-upload kahit story man lang? Nakakasad, parang hindi importante yung wedding ko. Hello, siya mismo yung nagbawal. Yung iba nga, iniwan na phone nila sa hotel rooms para hindi makasira ng vibe. Yung iba, ayaw na lang mag-break ng rules. After a few days, nalaman ko na disappointed daw siya kasi wala siyang masyadong candid shots na makuha galing sa guests. Kesyo hindi raw nag-effort ang mga tao para ipakita na espesyal ang kasal niya. Di sana sinabi niya ng maayos. Gusto niya intimate pero gusto rin niyang mag-trending. Parang gusto niya both worlds tapos guest ang mali kapag sumunod sa mismong rules niya. Kung ako ang tatanungin, nakakainis. Pinagod mo kami sa dami mong bilin. Tapos kami ang sisisihin dahil sumunod kami sa rules mo. Kung gusto mong may exposure sa social media, mag-hire ka ng content creator or wag kang magpa no phones wedding. Hindi pwedeng ikaw ang mag-set ng rules tapos kami pa ang mali pag sinunod namin. Hindi mo alam kung gusto lang nila magpakasosyal o talagang wala silang alam sa consistency. Basta ang sure ko, kami pa ang napalabas na walang pakialam kahit totoo naman sumunod lang kami sa rules niya. To my bride friend, Bes, wag mong i-blame ang guest kung hindi trending ang kasal mo. Ikaw mismo nag-request ng no social media, kaya wag kang mag-expect na magiging IG at FB story of the year ang wedding day mo. Kung gusto mo ng content, mag-hire ka ng videographer, hindi kami. Guest kami, hindi free PR team. Next time, be clear with what you want kasi sa totoo lang, you can't demand silence and then complain about the echo. Gusto kong i-cancel ang cinema date namin ng best friend ko dahil isasama niya ang sister niya. Itago niyo na lang ako sa pangalang L, 20 years old at college student dito sa Davao. Gusto ko lang ilabas ang sama ng loob ko kasi hanggang ngayon parang di ako makamove on sa isang simpleng plano na muntik nang nauwi sa gulo. Last week, pumunta ako sa bahay ng best friend kong si Jason. Chill lang dapat kasi wala kaming pasok masyado. Ayun, pagdating ko, na-introduce niya ako sa mga kapatid niya kasi lahat sila nakatambay sa sala. Normal lang, 'di ba? Until biglang bumukas yung pinto at dumating yung kuya niyang bagong ligo. Nakatapis pa ng tuwalya sa leeg at may abs na parang galing sa men's health cover. Diyos ko, admin, hindi ako handa. Para akong nauntog tapos sabay laglag panty feels. Wala pa akong isang oras doon pero alam kong hindi na si Jason ang highlight ng araw ko kundi yung kuya niya. Sorry na bes. Fast forward, nagplano kami ni Jason manood ng Conjuring this Thursday. Since medyo chill ang schedule, perfect sana. Horror movie, konting takutan tapos banding moment naming mag-BFF. Ang nasa isip ko pa nga, secretly, baka sakali makita ko rin yung kuya niyang crush ko sa bahay after. Win-win na, 'di ba? Pero guess what? Kanina lang out of nowhere, Jason message me. L, isasama ko pala yung sister ko libre mo na rin siya ha, ikaw na kasi may budget. Excuse me, like hello, ako ba ticketing office? Ako ba yung SM Cinema? At bakit parang required ako magpalibre sa kapatid niya na wala naman akong kasalanan? Ayun, sumabog na inis ko. Sinabi ko straight, kung isasama mo yung sister mo, wag na lang ako sumama, period. Wala nang paligoy-ligoy. Kasi ganito hindi ako galit sa sister niya. Mabait naman siguro yun, pero yung principal, admin, bakit parang biglang naging outing ng pamilya nila tapos ako yung sponsor? Hindi ba't ako lang dapat ang kasama niya? Trip naming dalawa yun Tapos eto pa, pinaka-ironic sa lahat, kung yung kuya niyang isasama niya, I swear, kahit dalawang ticket pa plus popcorn at drinks, game na game ako, hindi lang libre, baka ako pa bumili ng extra nachos. Kaya ngayon, torn ako. On one
one hand, gusto kong maging considerate na kaibigan. On the other hand, ayoko naman maging gatasan. Hindi porke may extra ako na agad ang sagot sa lahat. At aminin na natin, may halong selfishness din. Kasi sa totoo lang, ayokong gumastos para sa kapatid niyang babae. Pero handa akong gumastos ng sobra para sa kuya niyang walking Greek god. Ang hirap lang kasi syempre, hindi ko pwedeng i-admit kay Jason na, Bes, gusto ko kuya mo, hindi ate mo. Mapapaso friendship namin in one snap. Should I cancel the whole plan and risk looking like the bad friend? Or should I suck it up, librehin yung kapatid niya at magtiis sa Family Day Third Wheel Edition? Pero deep inside, naiirita ako kasi alam ko na kung si Kuya Abs yung kasama, ibang usapan. Ang hirap pala mag-balance ng friendship loyalty at hidden crush lust. Inimbita ako sa kasal ng pinsan ko pero para lang pala gawin akong libreng photographer. Diretso na tayo sa punto. Hi admin, tawagin niyo na lang akong Miko, 25 years old at taga Quezon City. Side hustle ko ang wedding photography. Hindi naman ako sikat pero marunong at may sarili akong style. Ngayon, may pinsan ako na si Edeline, 27 years old at ikakasal na daw siya. Aba, bigla akong nakatanggap ng wedding invite. Syempre, natuwa ako kasi family naman. Pero eto na, nag-usap kami at doon ako muntik mahulog sa upuan. Sabi niya, "Uy Miko, dala ka ng camera mo ha, konting shots lang during ceremony at reception dahil magaling ka naman sa ganyan. Syempre, libre na, exchange sa plate ng pagkain mo." Natawa pa nga ako dahil akala ko nagbibiro siya pero hindi pala, seryoso siya. Nung sinabi kong gusto ko lang naman umattend as a guest sana, nagtaas siya ng kilay. Pero huwag ka mag-alala, magdadala pa rin ako ng camera pang picture, sabi ko. Sabi niya, grabe ka naman, ang mamahal ng mga photographer ngayon. Family ka nga, dapat willing kang mag-contribute. Dapat nga, thankful ka na inimbita kita. Na parang big deal pa, na parang kailangan kong magpasalamat na andun ako pero in reality, gusto niya lang akong gawing free labor. Sinabi ko diretso, kung gusto mo ng service ko, i-book mo ako properly. Ayun, biglang nagdrama. Si tita ko, mama ni Edeline, tumawag agad. Sabi niya, selfish daw ako at ungrateful. Ilang picture lang naman daw. Hello, ganun ba kababa para sa kanilang trabaho ko? Hindi ba nila alam na yon ang pinagkakakitaan ko rin? Ang nakakainis pa, parang mayabang si Edeline. Ang tono niya, laging dehado ako. Parang utang na loob ko pa sa kanya na andun ako. Tapos ang kapalit, isang plato ng food. Ano to? Catering service kapalit ng photography service? Seryoso ako ngayon, kung hindi ako makakapunta as a guest lang, hindi na lang ako talaga pupunta. Ang hirap kasi kapag ang tingin ng tao, hobby lang ang ginagawa mo. Pero kapag wedding ng ibang tao, willing silang gumastos ng 40k above sa mga shots sa wedding. Tapos sa akin, dahil pinsan ako, libre na lang daw. Edeline, hindi lahat ng tao pwedeng bayaran ng isang plato ng ulam. Kung sa tingin mo, ganyan lang kababa ang value ng pagod at talent ko, baka dapat ganun na rin ang turing ng groom mo sa'yo sa araw ng kasal. Isang plato lang ang kapalit ng buong buhay na ibibigay mo. Congrats, bride ka nga. Pero wag mong kalimutan, hindi lahat ng tao willing maging alipin ng illusions mo. Sa totoo lang, inagaw mo lang naman yung asawa mo sa iba. Hindi ko na lang ipagkakalat sa iba. So ayun admin, magiging masama ba akong pinsan kung hindi na lang ako pumunta sa kasal nila?